sa Ilog Maria Honeybee Farm, puhunan ng kanilang negosyo ang mga bubuyog. Ngunit dahil sa pagkasira ng kalikasan, kumukonti ang mga ito. Nagkakaproblema po kami sa pag-alaga ng bees ngayon. In fact, dati marami kaming alagang honeybees. Ngayon, kumukunti na lang. Halos 1/4 na lang nung dati naming alaga. Dahil ang active ingredients ng mga produkto namin galing doon, paunti na or limited na lang yung nailalabas namin mga produkto. So, pag tuluyan ng naubos yung honeybee namin, wala na kaming malalabas na produkto. Tinatawag na colony collapse disorder ang pagkawala ng mga honeybees. Worldwide po yan. Wala pong may alam kung bakit nauubos ang honeybees sa mundo. Siguro meron mga 24 na mga suspects, pero walang salarin. Ibig sabihin yan, the world's experts don't know. Well, pag naubusan ang bees namin, di magsasaka na lang ako ng gate. Wala pa nakakasolusyon ng colony collapse disorder, even if you research it in the internet. Wala pa eh. So ako naman, natanggap ko na yun. Ayon sa Natural Resources Defense Council, marahil ang mga bubuyog ay nagkakasakit dahil sa mga pesticide exposure, mga parasites mites, at kakulangan sa kanilang food supply. Pero sa kabila ng mga pagsubok na to, patuloy pa rin ang Ilog Maria sa kanilang advokasya. So lalo kami nagporsige. Kamukha niyan, umuulan. So nag-iipon kami ng tubig ulan, pang flush, pang washing machine. Hindi mo naman kailangan ng nawasa water para maglaba eh. Yung tubig pang inom, ba't mo panlalaba? Di ba? Napaka-precious niyan. So habang ganito pa ang situation, na basa pa ang buong ilalim namin, etc. etc. Nagko-conserve na po kami ng tubig. Unti-unti man nawawala ang mga bubuyog na naging kaagapay nila sa buhay, patuloy pa rin silang gumagawa ng paraan upang maging sustainable ang kanilang pamumuhay.